das, tinatraidor, yan umano ang pakiramdam ni Senator Bato sa administrasyong ito, which is yan naman talaga ang kanilang tunay na ugali. Kasi kung titingnan po natin kung ano ang ginawa nila kay Vice President Sara at the same time kay PRRD na siyang nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Ngunit tayo kay Senator Bato, hindi ito natatakot na harapin ang ICC. Ayon, yan ang tunay na tigasin, ang Bato. Never tayo mag-open sa ICC at hindi din recognize yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, kung ngayon, iba naman ang pinagsasabi nitong kanyang mga kabinete, so, klaruhin natin talaga ito. I'm not sure kung ano talagang definite stand ng ating gobyerno. Kasi kung ganito, na ibang sinasabi ng Pangulo, ibang sinasabi ng mga kabinete niya, tila baga, dalawa lang ang posibleng nangyayari dito ngayon. Tila baga wala nang control yung ating Pangulo sa ating mga kabinete o... Napakasimple lang po yan, Senator Bato. Yung mga kabinete members niya, itong si Remulla at itong si Solgen, hindi naman magsasalita yan kung talagang hindi alam ng presidente, hindi alam ng kanilang pinaka-big boss. Alam naman yan at nagkukunwari lang po ito. Kunwari, tahimik lang. Alam niyo po, Senator Bato, ay panahon na po ng eleksyon. At alam nila na ikaw ay hindi kaalyado at dikit po yung mga Duterte, dikit niyo po itong si Vice President Sara. Kaya talagang gawin nila ang lahat para walang manalo po sa mga kaalyado ni Vice President Sara. Ialam naman natin na may mga masamang plano yan. At alam naman natin na hindi talaga nilang pwedeng iparisto kayo sa ICC dahil posibleng magkakagulo at baka ito pa yung simulan nang mapabilis ang kanilang pag-alis dyan sa Malacanang. Di ba? At kung sakali man, sila rin po posibleng aarestuhin ng ICC. Alam nyo naman yan na marami silang reklamo, marami silang kinakaharap ngayon ng mga kaso. So kung ang gawin ngayon nila ito, ipapaaresto kay PRRD, ipapaaresto kayo, sila rin. Ang sabi ko, takot lang ng mga yan. At ang sambayan ng Pilipino, hindi rin naman papayag. Aarestuhin si PRRD, hindi papayag yan. Ang mga Pilipino. Ang Pangulo mismo ang nagdodouble to. Kung ito ay mayroong basbas yung ginagawa ng mga kabinete niya, nagsasabi na kanyang mga kabinete, kung ito may basbas sa ating Pangulo, nagdodouble to yung Pangulo, pabago-bago, laban bawi, pabago-bago yung kanyang sinasabi. Pero you're hoping po na sana magbigay uli ng klarong statement ng Pangulo para wag man naman kayong magduda kung nananatili pa yung kanyang original na paninindigan, sir. Well, I am hoping that the words of the President will prevail over this cabinet officials niya na parang iba ang sinasabi. So, I am hoping that the words of the President shall prevail. At magsalita siya uli at sabihin niya talaga kung ano ang stand na ating gobyerno. After all, the buck stops at him, being the chief executive. Si Senator Amy Marcos po ba, minsan yung natanong na ano ba ito, bakit may iba ganito ng statement ng ilang official ng Department of Justice, ang Solicitor General, nakausap niyo po ba ang Senator Amy hinggil dito? Hindi pa kami nakapag-usap tungkol dito. At alam mo na, pag pinakausap ko yun tungkol yan sa mga bagay niyan, automatic yun, nakasimangot ka agad. Kasi alam naman natin mga kababayan, kapag si Senator Amy Marcos usapang ICC, yan apektado yan. Kasi unang-una, kapatid niya po yung presidente. At ang issue sa ICC is foreign policy po yan. Walang iba makapag-desisyon po dyan, kundi ang presidente lamang. Walang iba makapag-decide, either babalik po tayo sa ICC o hindi, yung presidente lamang. So, sigurado na ayaw niyang pag-usapan yan, Senator Bato, dahil takot po siya na sagutin ang posibleng malalim mong katanungan na posibleng presidente lang din ang makasagot. Lalo na sa issue ngayon na alam po natin na sinasabi nila na hindi nila papasukin ng ICC. Pero kabaliktaran po yung nangyari. Imagine mo, nagkakaroon pala ng sariling investigation ng ICC, nagkakandak po sila ng mga interview sa umano'y nagpakilalang biktima. So, napaka-unfair po kasi walang tamang due process kung tutuusin. Kasi imagine mo, nag-interview sila ng mga biktima tapos kayo hindi ini-interview. Wala namang proper investigation na
talagang dapat may paniling ng diskusyon o kaya korte ba, tamang korte. Walang ganun eh. Tapos bigla lang silang maglabas ng ICC. Hindi hindi kayo nagkaroon ng proper po na tawag dito hearing, 'di ba? Walang proper hearing tapos biglang kayong lalabasan ng arrest warrant. So hindi man pwede 'yan, 'di ba? At kung tutuusin dahil hindi naman po tayo miyembro, kung magpapalabas man sila ng kanilang warrant of arrest, hindi rin naman kayo pwedeng arestuhin. Dahil ang ICC o kahit ang Interpol na sinasabi ni Boying Rimulya, wala naman po sila sariling pulis. Kailangan nila mag-coordinate sa isang bansa para arestuhin ang isang tao na gusto nilang ipa-aresto. Kagaya nung nangyari kay Tevez. Di ba si Tevez inaresto sa Timor-Leste dahil dito sa Interpol? Di ba? Interpol yung nag-aresto. Pero hindi po pulis ng Interpol, kundi pulis po ng Timor-Leste. Dahil wala nga sila umanong pulis. So, ganoon din po yung mangyari dito sa ating bansa. Ngayon, mga kababayan po natin, kung ang sinasabi po ni Boying Rimulya na hahayaan nila na mag-imbestiga, mag-interview po yung taga-ICC, ngunit hindi sila makikipag-coordinate, hindi po sila tutulong kung sakaling mag-i-issue to ng warrant of arrest. Parang ganoon din po yung mapupuntahan, parang nababasa natin na makikipag-coordinate talaga sila. Pero sa ngayon, parang dinideny pa po nila, pero nakikita natin dahil papayag po sila na mag-conduct po ng kanilang sariling investigation itong ICC sa loob ng ating bansa, parang pinapayagan na po nila. At siyempre tayo naman hindi natin alam kung anong takbo ng pag-iisip ng ating presidente. Pabago-bago, pabali-balintong. Kaya abangan na lang po natin. Tayo naman, ang mga Pilipino, ay lagi naman tayo nakaabang. Inaabangan naman po natin kung ano po yung kanilang gawin or decision laban po sa ating dati presidente. Siyempre tayo mga taga-suporta, hindi tayo papayag dyan. Hindi tayo papayag na basta lang arestuhin ng mga dayuhan ang ating presidente or dating presidente na hindi dumaan sa tamang proseso. Di po ba? Sabi nga ni Atty. Harry Roque, abay bawal yan. Hindi na tayo miyembro tapos gagalaw kayo sa ibang bansa. Arestuhin nyo yung dating presidente. Sino yung mag-aresto? Pulis natin. Kung hindi po tayo miyembro, pwede ba yan na mag-aresto ang pulis natin na wala namang jurisdiction itong ICC? Di ba? At malinaw naman ang sinasabi ni Senator Bato. Handa naman siyang harapin. Interview lang naman sa makipag-interview siya. Papayag siya na interviewin umano ng ICC. Okay rin yan. Kung interview nila itong Senator Bato, at least makapagsalita ito at makapagbigay ng linaw sa mga issue. Diba? At wala naman silang ginagawang masama eh. Actually, itong ICC na ito, malinaw po na talagang ito po ay ginagamit pang propaganda. Diba? Kahit yung ginagawa ngayon ng mga congressman sa House of Representatives, may mga pagdinig sa parmali, extrajudicial killing, pogo, West Philippines, yung umano gentleman agreement, lahat po yan kinukonek nila kay PRRD. Pero ni isa ba ay may napatunayan po sila na ginawang masama si PRRD? Wala. Dahil ito lang ang presidente na never po na nangurakot at never po na naglabag sa ating saligang batas. Lahat na accusation ay mga allegation lamang. So, walang patunay. Yun po yung aking nakikita dyan. Okay? So, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat mga kabayan. Yan po yung ating konting komento, opinion at analysis. Thank you.